Namulat ng maaga sa mundo ng negosyo at ngayon ay isa ng matagumpay na entrepreneur. Pero paano nga ba matagumpay ang kanyang roofing services business? Alamin natin ang buong kwento sa likod ng buo ng tagumpay nito. Dito lang sa Negosyo Tayo. Hi Alden, good Hello, morning. Good morning. Alright Alden, let's talk about your business journey. Dati po is supply lang po talaga kami ng mga roofing. Wala po kaming mga installation. In the long run, nag-innovate po kami. Nagdagdag kami ng installation ng roofing. Tapos, installation ng ceiling, mga trusses, mga ganun po. So mga kanegosyo, nakakatuwa si Alden because off-cam we were talking about his business journey. You've mentioned to me, bata ka pa lang, you're already to expose to businesses sa mundo ng pagninegosyo. So paano ka na-expose sa mundo ng pagninegosyo at a very young age? Dati po is ka-church member po ako ni Boss Steward. Nag-offer siya na kung pwede ba kami mag-extra like kasama sa deliver ng mga materyales, bantay sa shop, sa junk shop, bantay sa office. Tapos, habang tumatagal, nag-offer po siya sa amin ng kung pwede ba kayo magbenta, like sales managing. Doon po nagsimula ang lahat nung nag-start kaming magbenta ng po ng roofing. It's really important that you really start from below and to be very hands-on with your business. Nakakatuwa rin yung kanilang negosyo. It started as a junk shop and look at where you are right now. You have already your own office, your own shop. Ano naman yung mga nakita mong struggles and challenges kasi you are now the vice president of this company. Ang dami kasi talagang yung budget po namin nung dati, yung starting pa lang yung business. Siyempre wala kaming mga vehicle or mga transportation, talagang bike lang namin. Wala kaming laptop, wala kaming desktop. Pag gumagawa kami ng plan ng bahay, talagang manual, drawing, kaya inaabot kami ng 1 hour, 2 hours, 3 hours para maplak pa lang po yung pinaka-plan ng bahay. Pinupuntahan namin yung bahay, like kinakatok namin yung bahay na baka balak yung magpagawa ng roofing. So, iniisa-isa nyo para lang talagang magbenta. Grabe, no? So, yung naging experience mo talaga simula nung mga panahong wala pang social media hanggang ngayon. Looking back, you started things really from scratch. And now you are the vice president of this company. How does it feel? Siyempre, sobrang happy dahil nag-paid off po lahat ng pinaghirapan namin, lahat ng sacrifice, lahat ng paghihirap namin para makatulong sa family ko, para makatulong din sa mga mamamayan na kailangan yung serbisyo namin. Huwag mong antayin maging perfect yung plano mo. Magsimula ka muna. Sabi nga nila, action beats overthinking. See you next episode, mga kanegosyo, para sa inspiring business stories na ibabahagi namin sa inyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!